Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nakaupo sa waiting room ng isang underground arena sa lungsod ng Kyiv sa Ukraine. Ang kanyang mga nagawang kasalanan ay nagpapahirap sa kanya at pinagsisisihan niya ang kanyang nagawa sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng lahat ng kasalanan na nagawa niya, iniisip niya na hindi siya karapat-dapat na panuurin. Pero nangangarap pa rin siya na makapagbagong buhay. Lumipat ang eksena habang lumalaban si Boyka sa isang underground arena. Ang kalaban niya ay lumalaban sa kanya ng buong puwersa. Ang madla ay nanonood ng laro upang suportahan si Boyka. Ang mga tao sa arena ay sumisigaw sa pangalan ni Boyka upang pasiglahin siya. Pumupusta sila sa kanya at biglang, ginamit ni Boyka ang kanyang paa at buong lakas na tinamaan ang mukha ng kalaban. Dumating ang referee nang mahulog ang kalaban para pigilan si Boyka sa pag-atake muli. At dahil hindi na makabangon ang kalaban niya, idineklara ng referee na panalo si Boyka. Sa maximum security prison sa Russia, pinag-uusapan ng ilang pulis kung sinong bilanggo ang lalaban kay Koshmar. Alam na nila na ang sinumang darating para labanan si Koshmar ay mamamatay. Ang madla sa kulungan, na binubuo ng mga bilanggo, ay nagsimulang sumigaw sa pangalan ni Koshmar. Biglang nakita nila si Koshmar na paparating kasama ang ilang pulis. Hindi siya ordinaryong preso. Dinadala siya ng 4 na lalaki. Hawak ang mga kadena na nakatali sa kanyang buong katawan habang ang ibang kadena ay nakatali sa kanyang mga binti at isang maskara ang nakatakip sa kanyang mukha. Nang tinanggal nila ang kanyang mga tanikala at maskara, makikita natin kung gaano siya kalaki at kabagsik. Samantala ang lalaking lalaban sa tapat niya ay isang ordinaryong manlalaban. Nakapasok na si Koshmar sa ring at sinuntok siya ng kalaban na manlalaban ng ilang beses. Sa mga pag-atake na yon, hindi man lang kumikibo si Koshmar sa kanyang kinalalagyan. Pagkatapos ay inatake ni Koshmar ang isa pang mandirigma at nahulog siya sa sahig. Sinimulan ni Koshmar ang pagsuntok sa kanyang mukha at hindi tumitigil hanggang sa mamatay ang manlalaban. Nagtinginan ang mga pulis sa isa't isa na parang ito ang inaasahan na nila sa laban na ito. Sa susunod na eksena, pumunta si Boyka sa simbahan para magbigay ng mga libro. Nang gabing iyon, pumunta ang manager kay Boyka para sabihin sa kanya na inayos niya ang laban para sa kanya na legal. Ito ay nasa lungsod ng Budapest at magkakaroon siya ng exposure sa mga European Scouts. Nasasabik si Boyka na marinig yun. Bago ang laban, sinabi ng tagapagbalita sa madla na ang mananalo ay makakakuha ng pagkakataong lumaban para sa European Championship. Kasabay nito, narinig ni Boyka ang anunsyo at umalis sa kanyang silid. Paglabas ng kwarto, tinanong siya ng kanyang manager tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit nainis siya at hiniling niya sa kanya na huminto sa pagtatanong. Pero pinigilan siya ng manager niya para bigyan ng babala na hindi ito katulad ng ibang manlalaban na nakaharap niya. Palagi siyang nananalo sa bawat laban gaya niya. Ngunit desperado si Boyka na pumunta sa European Tournament. Galit niyang sinabi sa kanya na imposibleng may makapigil sa kanya na manalo sa laban na ito. Pagkatapos ay pumasok si Boyka sa ring at sinisigaw ng madla ang kanyang pangalan. Dumating ang ibang manlalaro at sinimulan ng referee ang laro pagkatapos ng mga formal na tagubilin. Iniligtas ni Boyka ang kanyang sarili mula sa unang pag-atake. Ngunit ang ibang manlalaban ay patuloy na umaatake ng agresibo. Pagkatapos, sinubukan niyang pabagsakin si Boyka, ngunit pinihit ni Boyka ang kanyang braso at inihagis siya sa sahig. Pagkatapos, itinapon niya ang isa pang manlalaban sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang dibdib. Ang European Scouts ay pinapanood siya at pinahahalagahan ang kanyang mga paraan ng pakikipaglaban. Ang ibang manlalaban ay nangingibabaw sa loob ng ilang sandali, ngunit madali siyang itinapon ni Boyka at sinuntok ng ilang beses sa mukha. Malubhang nasugatan ang kanyang mukha, ngunit muli siyang bumangon. Naghatid ng malakas na suntok si Boyka sa pagkakataong ito. At nang bumagsak ang kanyang kalaban, pinayuhan niya itong huwag ng bumangon. Ngunit muli siyang bumangon at sinuntok ni Boyka ang kanyang mukha. At sa pagkakataong ito, ang kalaban niya ay muling bumagsak na parang pinutol na puno. Ipinagdiriwang ni Boyka ang kanyang panalo sa pamamagitan ng pagsigaw sa mga manonood. Binati siya ng manager niya at dinala siya sa dressing room. Sa kabilang banda, ang mga doktor ay nagbibigay ng paunang lunas sa malubhang na sugatan na manlalaro. Ang mga European Scout ay pumasok sa dressing room at pinahahalagahan siya. Inimbitahan agad nila si Boyka sa Budapest para sa nalalapit na tournament. Masaya niyang tinanggap ang alok. 2 linggo na lang at lalaban na siya sa Europe.
ibinibigay sa kanya ng kanyang manager ang perang napanalunan niya mula sa laban at pagkatapos ay lumabas siya ng dressing room para umuwi. Habang papalabas siya sa lugar, nakita niya ang kalaban niya na manlalaban na papunta sa ospital. Sinabi ng lalaking kasama niya kay Boyka na siya ay malubhang nasugatan. Nag-aalala siya at naaalala kung paano sinabi sa kanya ng pari na lumayo sa mapanganib na landas ng karahasan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog habang iniisip ang kalaban niya. Kinabukasan, pumunta siya sa club para tanungin ang manager niya tungkol sa lalaking nakalaban niya kagabi. Ayaw munang sabihin sa kanya ng manager. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya na siya ay namatay kagabi. Sobrang panghihinayang ang naramdaman ni Boyka at gustong malaman ang tungkol sa kanya. Dahil sa kanyang pagpupumilit, ibinigay sa kanya ng manager ang bag na nakita niya sa kanyang locker. Ang bag ay naglalaman ng sulat na may larawan ng lalaki kasama ang kanyang asawa. Ang kanyang pangalan ay Victor at siya ay naninirahan sa Russia. Hiniling ni Boyka sa kanyang manager na ayusin ang isang peking pasaporte para sa kanya dahil gusto niyang pumunta sa Russia. Binalaan siya ng manager na huhulihin siya ng mga pulis sa Russia dahil pinaghahanap siya ng Russian police. Ngunit hinawakan niya ang leeg ng manager at agresibong sinabi sa kanya, desisyon niya ito at pupunta siya sa Russia kahit anong mangyari. Sa kabilang banda, ang asawa ni Victor na si Alma ay nakatayo sa tabi ng mga bata sa kanyang libing. Sa pagtatapos ng serbisyo sa libing, dumating si Zoreb kasama ang kanyang mga tauhan sa simbahan. Nagmalasakit siya kay Alma at tinanong siya tungkol sa kanyang mga utang. Hindi niya gusto ang tulong ng sinuman at sinabi kay Zoreb na babayaran niya ang bawat sentimo ng utang na kanilang kinuha. Sa kabilang banda, nakuha ng manager ang peking pasaporte at pinayuhan si Boyka na bumalik sa oras. Bukod pa riyan, pinayuhan niya siyang pumunta sa Russia sa pamamagitan ng lokal na minivan papunta sa Sumy dahil ang hukbo sa mga checkpoint ng militar dito ay hindi gaanong nag-iimbestiga mula sa mga pasahero. Gaya ng payo ng manager, lokal na minivan ang sinakyan niya. Tinanong siya ng sundalo ng ilang katanungan sa checkpoint at ibinalik ang pasaporte. Hindi nagtagal, dumating siya sa lungsod kung saan makikita niya ang asawa ni Victor na si Alma. Matapos itago ang kanyang bagahe sa hotel, inilabas niya ang sulat na nakita niya sa locker ni Victor. Pagkatapos, pumunta siya sa address na nakasulat sa sulat. Hindi nagtagal, nakita niya si Alma na nakatayo sa tabi ng isang batang babae. Napansin niyang nakatingin ito sa kanya. Pero ilang sandali pa, may humintong sasakyan. Umupo si Alma kasama ang lalaki sa kotse at umalis. Tinanong niya ang gatekeeper kung saan siya pupunta. Kaya ibinigay ng gatekeeper ang address kung saan siya nagtatrabaho. Nagtatrabaho siya sa isang pribadong fighting arena. Pinapanood ni Boyka ang laban at hinahanap ng kanyang mga mata si Alma sa arena. Kasabay nito, ang may-ari ng club na si Zoreb ay nanonood ng laban at ang mga babae ay naghahain ng mga inumin sa club. Nanalo ang manlalaban at biglang nakita ni Boyka si Alma na nakatayo sa di kalayuan na naghahain ng inumin sa mga bisita. Muli niya itong napansin at nagalit na sinusundan siya nito. Tinanong niya ito kung ano ang gusto nito mula sa kanya, ngunit ipinahayag niya na gusto lang niyang makipag-usap. Biglang pinalibutan siya ng ilang lalaki at sinabihan siyang lumabas ng club dahil hindi siya pwedeng makipag-usap kay Alma. Nang makalabas sila ng club, tinanong siya ni Boyka kung kailan niya makakausap si Alma. Naging malupit ang lalaki at sinabing hindi niya ito makakausap. Siya ay nagalit at binugbog ang bawat lalaki. Pinapanood ni Zoreb ang laban at lumabas ng club. Pinahahalagahan niya ang kanyang estilo ng pakikipaglaban at nag-aalok na lumaban para sa club. Ngunit ipinahayag ni Boyka na hindi siya interesado sa laban at gusto lamang niyang makausap si Alma. Sinabi ni Zoreb na siya ang nagmamay-ari ng lungsod kaya hindi siya makakausap ni Boyka. Nang marinig iyon, tahimik siyang umalis sa club. Kinabukasan, pinatumba ni Boyka ang gwardya at pumasok sa community center upang salubungin si Alma. Natutuwa siyang marinig na nakilala ni Boyka ang kanyang asawa, pero galit na galit siya nang ibahagi niya na siya ang pumatay sa kanya. Hindi niya tinanggap ang perang ibinibigay nito at tinanggihan ang alinman sa kanyang tulong para mabayaran ang utang na kinuha nila ni Victor kay Zoreb para itayo ang center na ito para sa mga bata. Sa kabilang banda, tinignan ni Zoreb ang kanyang mga manlalaban at sinabi sa kanyang manager na gusto niya ng isang mas mahusay na manlalaban. Kasabay nito, pumasok si Boyka at tinanong si Zoreb kung magkano ang dapat bayaran ni Alma dahil handa siyang bayaran ang lahat ng kanyang utang. Nagkasundo sina Zoreb at Boyka na ipaglalaban siya ni Boyka para matapos ang utang ni Alma.
Nagpasya silang kailangan manalo ni Boyka ng 3 laban para tapusin ang utang. Sila ang magpapasya sa bawat laban sa mga alternatibong araw. Nagulat si Boyka na kilala ni Zorob kung sino siya. Pagkatapos ay sinabi ni Boyka sa kanyang manager na ayusin ang isa pang ticket pagkatapos ng 1 linggo. Binalaan siya ng manager niya, ngunit hindi siya nakikinig. Sa labas ng club, tumanggi si Alma na tanggapin ang kanyang tulong. Galit niyang sinabi sa kanya na ayaw niyang lumaban siya o magbayad ng kanyang utang. Ngunit ipinahayag ni Boyka ang mga nagawa niyang mali at nakukonsensya siya dahil dito. Gusto niyang iligtas niya siya para mailigtas niya ang kanyang sarili sa mga kasalanan na nagawa niya. Pagkatapos nito, pumunta siya sa club para mag-practice. Pinagbawalan siya ng isang lokal na manlalaban sa paggamit ng kanyang punching bag. Ngunit pinabagsak siya ni Boyka sa isang sipa lang. Nang gabing iyon, sumabak si Boyka sa ring para sa unang laban niya para sa 3 laban na gagawin niya. Ang ibang manlalaban ay hindi halos kasing husay ni Boyka. Noong una ay pinabayaan siya ni Alma, ngunit nakuha nito ang kanyang atensyon nang patuloy na inaatake ni Boyka ang lalaki ng galit na galit. Hindi nagtagal ay nanalo si Boyka sa laban sa pamamagitan ng paghagis sa manlalaban, ngunit hindi niya ito sinuntok sa mukha kahit na kaya niya itong gawin. Balak niyang manalo pero ayaw niyang patayin ang manlalaban. Pagkatapos ng kanyang pagkapanalo, ipinadala ni Zorob si Alma upang pagsilbihan si Boyka ng inumin. Tinanong niya siya tungkol sa anumang lugar ng pagsasanay, kaya pinayagan niya itong gawin ang kanyang pagsasanay sa kanyang lugar. Kinabukasan, nagsimulang magsanay si Boyka habang ang mga bata sa center ay patuloy na nanonood ng may labis na interes. Pinapanood din siya ni Boyka habang nagtatrabaho sa center. Magsisimula na ang susunod na laban at nagulat siya na kailangan niyang labanan ang 2 mandirigma ng sabay. Inihain ni Alma ang inumin at pinanood din ang laban. Pinipigilan ni Boyka ang 2 kalaban sa bawat pag-atake sa mabilis na pagkilos. Panay ang suntok niya sa katawan at mukha. Sa panahon ng laban, siya ay natamaan ng husto. Ngunit pagkatapos makita si Alma, muli siyang nakakuha ng lakas ng loob para lumaban. Sa pagkakataong ito, bumalik siya na mas galit na galit at isa-isang pinabagsak ang 2 kalaban. Sinabi ni Zorob sa kanyang pinakamahusay na manlalaban na si Boyka ay hindi basta-basta matatalo. Idineklara ng referee ang panalo ni Boyka, ngunit marami din siyang natamong sugat at pasa mula sa kanyang katawan. Inimbitahan ni Zorob ang isang pulis at sinuhulan siya para dalhin si Koshmar mula sa kulungan para sa huling laban. Pagkatapos ay sinabi niya na, pagkatapos ng laban, tutulungan niya siyang arestuhin ang pinaka-pinaghahanap na bilanggo na si Boyka. Nang gabing iyon, naghanda si Alma ng pamahid para kay Boyka dahil nasaktan ang kanyang katawan. Nilagyan niya ng herbal ointment ang kanyang katawan dahil hindi kayang gawin ito ni Boyka. Sinabihan siya ni Boyka na umalis sa lungsod. Sa ganitong paraan, mabilis niyang maiiwasan si Zorob. Ngunit sinabi sa kanya ni Alma na hindi siya makakaalis sa center dahil pangarap nilang mabigyan ng magandang buhay ang mga batang walang tirahan. Sa kabilang banda, nakakuha si Zorob ng mga detalye tungkol sa relasyon nina Alma at Boyka. Matapos malaman na walang namamagitan sa kanila, pumunta siya kay Alma at sinubukan itong hawakan ng hindi nararapat. Sinabi niya sa kanya na sinadyang patayin ni Boyka ang kanyang asawa. Ngunit tumanggi si Alma na makinig at sinabihan si Zorob na lumabas. Noong araw na iyon, sinabi ng manager kay Boyka na masyadong excited ang mga tao sa laban. Kaya dapat 9:30 pa lang ng gabi sumakay na siya ng bus. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niya si Alma na naghihintay sa kanya. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari noong araw na namatay ang asawa niya. Ibinahagi ni Boyka na nakagawa siya ng maraming krimen at nagsilbi ng maraming oras sa bilangguan. Pagkatapos, iniwan niya ang buhay na iyon at nagsimulang lumaban sa legal na paraan. Noong araw na nakalaban niya si Victor, nakalimutan niyang may kalaban siya na gustong mabuhay din. Naalala lang niya ang layuning makapasok sa isang arena sa Europe. Paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin, ngunit lumabas si Alma sa kanyang silid. Nang gabing iyon, pumunta si Boyka sa ring para sa huling laban. Ang pinakamahusay na manlalaban ni Zorob ay pumasok din sa ring. Napansin ng kalaban niya na pagod na siya dahil sa mga kilos niya. Maraming beses siyang inihagis ng manlalaban. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Alma at sinimulang suntukin muli ang manlalaban hanggang sa ideklara ng referee na si Boyka ang nanalo. Pumasok siya sa dressing room ng 9:30 at kailangan niyang makarating sa hintuan ng bus.
Ngunit sinabi ni Zoreb na kailangan niyang labanan ang kanyang kampyon para mabayaran ang utang ni Alma. Kasabay nito, ang mga van ng pulis ay dumating din sa labas. Dinala nila si Koshmar para labanan si Boyka, habang ang tanging pagkakataon ni Boyka na makarating sa Europa ay sa pamamagitan ng isa pang boss sa alas 10 ng gabi. Tinanggal nila ang kadena ni Koshmar at pumunta siya sa ring kasama si Boyka. Sa unang laban, hindi kumikibo si Koshmar nang sinipa o sinuntok siya ni Boyka. Tapos ay pinabagsak niya si Boyka sa sahig. Pinagmasdan ni Boyka ang tumatawang mukha ni Zoreb at Alma at muling bumangon. Nagsimula siyang makipaglaban muli kay Koshmar ng galit na galit. Sinipa niya ito ng maraming beses sa dibdib at sa huli ay itinapon niya ito palabas ng ring. Sa panunood na si Boyka ay nanalo sa huling round, ipinadala ni Zoreb ang kanyang mga tauhan upang hampasin si Boyka gamit ang baseball bat habang dinadala niya si Alma sa kanyang silid. Narinig ni Boyka ang pagiyak ni Alma at bumangon muli. Pinalo niya ang mga lalaking nakapaligid sa kanya gamit ang baseball bat. Nang barilin din siya ng ilang gwardya, natamaan siya ng mga bala sa balikat at braso, ngunit pagkatapos ay nakakuha siya ng baril mula sa isang lalaki at pinatay ang mga gwardya na umaatake sa kanya. Sa kabilang banda, ginamit ni Zoreb si Alma bilang isang kalasag at lumabas sa club. Hiniling niya kay Boyka na ihagis ang baril. Dahil wala siyang magawa, inihagis niya ang baril, ngunit kahit noon pa man, hindi iniwan ni Zoreb si Alma. Kaya't pinatumba ni Boyka si Zoreb at hinawakan ang kanyang leeg. Pinisil niya ito hanggang sa mamatay si Zoreb. Dumudugo ng husto ang katawan ni Boyka at hiniling ni Alma sa kanya na pumunta sila sa doktor, ngunit gustong malaman ni Boyka kung pinatawad niya ito. Samantala, dumating ang mga pulis. At hinuli nila siya. Pagkaraan ng 6 na buwan, pumunta si Alma sa kulungan upang makita si Boyka. Ipinakita niya sa kanya ang mga painting na ginawa ng mga bata tungkol sa kanya at sinabi sa kanya na pinapatawad na niya ito. Pinahahalagahan niya kung paano niya isinakripisyo ang kanyang mga prioridad upang bayaran ang kanyang kalayaan. Sa huling eksena, makikita natin si Boyka na naglalakad patungo sa ring upang simulan ang panibagong yugto ng kanyang buhay sa bilangguan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.